kong ibinabahagi sa inyo mga kakapwa ang panibagong pakikipagsapalaran at paglalakbay sa probinsya ng Pangasinan at Nueva Vizcaya, kung saan ay ating babaybayin ang kahabaan ng Nueva Vizcaya Pangasinan Road na may habang humigit kumulang 45 kilometro. Dito ay ating masasaksihan ang kagandahan ng kalsadahang ito at ipapakita ko sa inyo ang mga makapigil hiningang mga tanawin ng mga kabundukan. Ibabahagi ko din sa inyo ang mga makasaysayang lugar kung saan naganap ang madugong labanan ng mga hukbong Amerikano, Hapon at mga Pilipino sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Kaya kahit mapanganib ay aking susuyurin, maipakita lamang sa inyo ang kagandahan at makasaysayang lugar na ito. Kaya halina mga kapwa, muli ninyo akong samahan sa aking pakikipagsapalaran, pamamasyal at paglalakbay. Dito lamang yan sa Kapwa Moto TV. Good morning everyone, this is Jeff again with Kapwa Moto TV at welcome back again sa panibagong travel vlog adventure na gagawin sa inyo ni Kapwa Moto TV. Sa ngayon ay alas 4:30 or alas 4:35 na ng umaga. So maaga tayo ngayon. This is only a one day ride. Ang ating pupuntahan ay nasa parte ng Pangasinan o pagitan ng Pangasinan at ng Nueva Vizcaya. Walang iba kundi ang Pangasinan Nueva Vizcaya Road, kung saan doon din makikita ang tinatawag nilang Salaksak Pass o yung tinatawag nila na yung commonly known as Maliko Viewpoint. Yan. Yun pala yun, nakalimutan ko. Anyway mga kapwa, samahan ninyo ako muli sa aking pamamasyal at paglalakbay. Dito lang yan sa Kapwa Moto TV. Okay mga kapwa, so umpisa na natin dito ang ating paglalakbay. So sabi dito kay Google Map, dadaan daw tayo ng Tarlac, no? Honestly, napuntahan ko na siya last week. And ang dinaanan naman namin is yung Nueva Ecija. So dito naman babaybayin naman natin via Tarlac and Rosales, Pangasinan. Okay? So ang oras natin is alas 4:41. Yan. So meron tayong 3 hours and 11 minutes, and I don't think so na 3 hours and 11 minutes. So dahil alam nyo naman, pag may nakikita akong magagandang mga tanawin, ipapakita ko sa inyo or magpapalipad tayo ng drone. At sana maging maganda ang araw ngayon at wag sanang umulan. So let's go! Alright, alas 5 na ng umaga. Nandito na tayo sa may bayan ng Magalang. Alright mga kapwa, 8:38 AM. Kalalagpas lang natin doon sa may SM City Tarlac. Ang sarap ng biyahe. Butok na ang araw mga kapwa, so maliwanag na. So mas maipapakita ko na sa inyo yung kagandahan or yung biyahe natin papunta doon sa Pangasinan Nueva Vizcaya Road. Okay, ang time check natin is 6:33. So nandito pa rin tayo sa kahabaan ng MacArthur Highway. At ngayon lang ako dumaan dito na nakamotor na papunta. Usually pauwi yung natin pagkagaling tayo ng Mountain Province. Pauwi yung laging approach natin dito or daan natin dito. Pero ngayon, papunta tayo ngayon. So nakakapanibago. Dahil mas mabilis ang biyahe dito kumpara sa Nueva Ecija. Happy motoring. Hindi ko alam kung saan na to, pero alam ko malapit na tayo sa Pangasinan Okay mga kapwa, no? So ang oras natin is mag-aalas 7 na. At pinaliliko tayo dito sa kanan. Ayan, dire-diretso daw to Mag-i-stay tayo dito ng 1.8 kilometer. Palagay ko ito na yung papasok ng papunta ng Rosales. Tapos kasi pagdating na sa Rosales, dire-diretso na yun hanggang sa may San Nicolas.
hanggang sa paakyat na siya ng Nueva Vizcaya, Pangasinan Road. Ay, basa yung kalsada. Oh, lakas magtalsik kasi nung gulong ko eh. Pag hindi ka nagminor talaga dyan, saan saan tatalsik. Kakaliwa daw tayo dito, mga kapwa. Tapos mag-i-stay tayo ulit ng 2.1 kilometer. So ayon dito kay Google Map, after 20 kilometers dito sa kalsada na ito ay kakaliwa na tayo. At yung susunod na lilikuan natin is yung Nueva Vizcaya, Pangasinan Road. So excited na akong ibahagi sa inyo mga kapwa kung gaano kaganda at gaano nakakatakot ang kalsada na yon pagka dumadaan ako doon, no? Ganda ng kalsada mga kapwa, ang luwag, tsaka walang gaano pa nakatira dito. Kaya talagang ang sarap magpatakbo pagka ganito yung mga kalsada, no? Uy, ano kaya ang bridge to, no? Tignan natin yung kung anong pangalan ng bridge na to. Lagasit Bridge. So yun mga kapwa, ang time check natin is 7:15. Hindi ko na alam kung anong klaseng bayan to, pero kung alam nyo, please comment down below. At hindi ko na namalayan na yung kaninang 21 or 24 kilometers nabubunuin natin dito sa kalsada na ito, ngayon 6.8 kilometers na lang. Hindi mo kasi mapapansin dito sa kalsada na ito na mabilis na pala yung takbo mo at ang bilis mo nang makarating dahil nga sa bilis ng pagpapatakbo. Kasi hindi mo na mararamdaman mga kapwa dahil sa sobrang luwag ng kalsada, walang gaano dumadaan. Parang mabagal na lang yung 100. Parang kala mo tumatakbo ka lang ng 60. Parang mga ganon. Bye bye Miss American Pie, oh my Chevy to the left. Ang ganda ng plate number niya, Pie ang nakalagay. Mukhang nadaanan ko na to last week nung nagpunta rin ako dito sa Maliko na nakakotse naman. Mukhang ito na nga yung kalsada na yon. Okay mga kapwa, mga 300 kilometro liliko na tayo dito sa kaliwa. At yun na ang pasimula natin sa Nueva Vizcaya, Pangasinan Road. Yan. So excited na akong maipakita sa inyo itong kalsada na ito. Napakaganda dito sa kalsada na to, pero nakakatakot. At ito na yung pasimula mga kapwa ng pag-akyat natin sa bundok na ito, no? So ang plano pa lang natin dito mga kapwa is baybayin ito hanggang doon sa kabilang dulo sa may Nueva Vizcaya Road, no? Tapos subukan na natin daanan din ng Dalton Pass, kasi yung Dalton Pass at saka yung Salaksak Pass na matatagpuan dito, yung Dalton Pass doon yun sa may Nueva Vizcaya, doon sa may Arc boundary ng Nueva Ecija at saka Nueva Vizcaya. Yun yata is mga makasaysayang mga mark pass or yung mga pass nila na pagbibigay tribute daw sa mga na namatay dahil sa World War II. So yung Dalton Pass at saka yung Salaksak Pass, doon naganap ang mga pinakamalalaking laban sa pagitan ng hukbong Amerikano at ang hukbong Hapon. Wow! Ganda ng kabundukan, no? Grabe. Ang dahilan pala mga kapwa kung bakit ako natatakot dito na dumaan, lalo na pag nakakotse, no? Ewan ko lang kasi ito yung first time ko na dadaan na nakamotor dito. Dahil pag galing kayo ng Pangasinan going to Nueva Vizcaya, nandito kayo sa part na to, dito sa may kanan. Etong part kasi ng kanan is laging part ng bangin. At dahil nga hindi ganon kalapad yung kalsada at medyo makipot lang, hindi katulad sa Marcos Highway na malapad, nakakatakot lalo na pag 4 wheels ang dala nyo. Dahil may mga portion dyan mamaya na ipapakita ko sa inyo na nagla-landslide na or natitibag na mga kakapwa.
Oh, wow. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Yan, yan, yan. Yan, oh. Napaka salong ng bangin, mga kapwa. Come on, baby, take a leap of faith. We got a love that's worth the wait. Darling, you've been on my mind. Gonna love you to the end of time. And I know you're the one. Our story's just begun. I'm never gonna let you go. With your love I'd never be alone. There's only one thing I know for sure. I'm never gonna let you go. Wala, sige, takbo. Pagod na tuloy yung aso. Wow! Tingnan natin. Ganda. Kasi hindi ko na-appreciate to no, mga kapwa nung pumunta kami dito kasi magagabi na noon at madilim na. Oh, shucks. Ayan ang landslide na sinasabi ko. Kahit na naka-concrete barrier na, mga kapwa, ayan, oh. Talagang nasira pa din. Ano ya? Ganda. Ang ganda ng mga kabundukan. Wow. Ganda. Hanggang doon. Sulit pala ang pagpunta dito. Dapat pala umaga ako nagpunta dati. Yun po, oh. Tingnan mo doon sa ano, oh. Wow! Ang gandang pagmasdan, nakakatakot nga lang. Grabe, ang ganda. Ay, sinasabi ko sa inyo, laging punong-puno ng bato yung mga yan. Dahil nga nagkakaroon ng landslide. So prone ang lugar na ito sa landslide. Kaya kung pupunta kayo dito mga kakapwa, doble ingat kayo, no? Oo, yan sinasabi ko mga kapwa. Tapos makita nyo yung kalsada, medyo naka-slant na siya ng konti dahil unti-unti nang bumababa ang lupa sa may banda rito. Ayan, oh, makita nyo, nahahati na. So delikado na siya na daanan talaga. Lalo na pagka bumabagyo, siguradong magla-landslide na itong lugar na ito. Wow, nakaka-relax. Tapos yung tunog, yung mga huni ng mga ibon tsaka mga kuliglig. Naririnig nyo ba yun? Yun, oh. Ay nako, nakaka-relax. Tara na. Yun, oh. Ito yata yung pinaka-kurba sarado na o pinaka-stiff kasi iikot ka dito eh. So ito yun mga kapwa. Sayang, no? Oo. Sayang, kapapalipad ko lang eh. Kapapalipad ko lang ng drone kasi. Yan. Ito yun, oh. So natibag na siya. Kasi yung napanood kong vlog 2 years ago napupuntahan pa nila yan eh. Ngayon hindi na napupuntahan. Ang ganda. Grabe, oh. Hindi ka maubusan na makikita dito. Saan kaya pupunta yun?
Ganda. Ngayon ko lang na-appreciate to kasi gabi ako pumunta dito talaga, hindi ko nakikita yung kalsada eh. Medyo basa ang kalsada dito, mukhang umulan yata dito. Yun pa mga kapwa, oh. Ganda. Ano yung mga baka, may meron pa mga baka dun oh. Oh. Palapad tayo ulit ng drone. Palapad tayo ulit ng drone. Ganda eh. Take me where your river flows. I wanna drive on your open road like the wilderness where we are born singing whoa. There's an ocean in your eyes, a million stars that paint the sky. So we'll drift down with the tide singing whoa. Fly away somewhere past the Milky Way. Maybe we'll return someday. Don't wake me up, don't wake me up. Waiting for the sun to rise, rainy days and careless nights. Say you will, don't say goodbye, say it's alright. Throw your caution to the wind, the shelter of my single bed. You can call it Wonderland, we could stay the night. You and me, let's fly away somewhere past the Milky Way. Maybe we'll return someday. Don't wake me up, don't wake me up. Riding on an endless wave, freight trains and aeroplanes. Maybe we'll return someday. Don't wake me up till we are home. Till we are home. Till we are home. Till we are home. Don't wake me up till we are home. 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 Alright mga kapwa. Nakapagpalipad na tayo ulit ng drone. Sana ay nag-enjoy kayo doon sa pinakita ko sa inyo mga view ng mountains dito. Napakaganda talaga. Although yung oras medyo na-delay tayo. Well, okay lang yon. Importante talaga yung maipakita ko sa inyo. Kesa naman yung nagpunta ako dito tapos nagbiyahe lang ako. Yun lang yung pinakita ko sa inyo. Ang pangit naman yata yun. Well, sana yung pupuntahan natin yung susunod maganda rin yung makita natin kasi hindi ko pa nakita sa personal yon. At hindi ko alam kung anong updated na doon or update na doon. Kung ano na nga ba meron doon at saka kung ano na nga ba nawala doon. So, ayun. Dire-diretso na siguro tayo dito ngayon mga kapwa, no? Siguro
Doon na lang tayo ulit magpapalipad ng drone dahil lobat na rin yung dalawang battery ng drone ko. At dire-diretso na tayo siguro niyan. Right? Up. Basa yung kalsada dito. Basa. Tingnan nyo. Wow, oh. Parang yung pinakita ko lang din kanina to sa ano, sa drone, oh. Tingnan mo, yan pa, oh. Ganda, grabe. Parang ano to, ah. Ito yung inakyatan nila. Or pwedeng akyatan yata. Pero hindi ko naakyatan yan dahil baka magahol na tayo ng lubusan sa oras, mga kapwa. Ay, nako. Malamig dito. Kasi kanina, yung nandun ako sa isang tabi, nagpapalipad ng drone, mainit doon kanina, tirik na tirik ang araw. Pero hindi ko nakuhang pinagpawisan dahil nga malamig ang panahon eh. Malamig ang klima dito. Ay, nakakatakot. Takot ako na. Welcome to Tamang Galit View Deck. Oh, yan oh. Kapeng Barako. Hindi naman ako nagkakape. Baka magpalpitate tayo eh. Ay, may kainan doon. Tumaliko. Mali ako eh. Mali ba ito? Ayun pala, Tumaliko. Ayun oh, ano kaya yun? Yun. Apunan. Ano ba meron dyan? Kalibong. Ang dami palang pwedeng pasyalan dito, mga kakapwa, no? Daming mga riders. Siguro pabalik na sila, pero tayo, lulusot tayo pa rin sa Nueva Vizcaya. Dire-diretso lang tayo, mga kapwa. So, hindi pa nadadaanan yung Pine Woods ba yun? So, kung ipakita sa inyo, ito na yata yun eh. Ay, hindi pa ito. Doon pa sa unahan. Ano, may kainan din dito. Ay, pwedeng kainan dyan, no? Daming tao. Yata yun. Kung wala nang parking ah. Doon pa sa may dulo. Sige. Parking muna tayo, mga kapwa. So yun, mga kapwa, nakapasok na tayo dito sa ano nga ba kasi pangalan nito. So ito nga pala yung binayaran natin is, so entrance is 30 pesos and 10 pesos para sa motor daw. So 20 pesos yata pagka 4 wheels yung gamit ninyo, no? So as you can see naman, maganda. So ito nga pala yung tawag na Sherman ba o Herman's tank. Tingnan natin, lapitan natin. Ang Sherman's tank ay ginamit ng hukbong Amerikano sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ito din ang ginamit sa Battle of Villa Verde Trail at sa Battle of Balete na ngayon ay mas kilala sa Laksak Pass at Dalton Pass. At hinango ang pangalang Sherman's tank sa dating commander ng American Civil War na si William Tecumseh Sherman.
So yung mga kapwa, bukod dun sa historical tank na makikita dito sa loob ng pasyalan na ito, meron pa rin naman mga ibang pwedeng pasyalan dito kasi malawak yung lugar at saktong-sakto ito para sa mga nagpapahinga or gustong makakita lang ng mga magagandang tanawin. So yun mga kapwa, nakalagay naman dito na yung mga lamesa doon kanina is eating area. So may comfort room, may camping area, pwede rin pala mag-camp, mag-bonfire, no civil liabilities. Syempre bawal magkalat. So yun, nagtikit tayo mga kapwa ng ating sticker. Alright mga kapwa, nadaanan na natin yung historical tank doon. So susunod naman tayo itong Maliko Viewpoint. Siguro silipin na lang natin to, hindi na natin masyadong ano ito, no? So yan lang, meron siyang pasalubong center doon. So alam ko pwede rin kumain dyan. Siguro tignan natin kung may makainan tayo kasi kanina pa akong hindi kumakain eh. Teka lang. So yung kakain na tayo mga kapwa, no? So halagang 150 lahat yung in-order ko. So dito kasi pwede kang mag-order ng 90 pesos, karning baboy tsaka isang rice na yon. So nag-addition na lang ako ng half rice pa tsaka ng isang royal. Ayan. So kaya umabot siya ng 150 lahat-lahat. So mura na yun. I'm never gonna let you go. With your love I'll never be alone. There's only one thing I know for sure. I'm never gonna let you go. So next stop natin is dali lang. The Battle of Google Broker Pass or commonly known as the Salakpak Pass. So ito sa mga pass or pass dito sa may Nueva Vizcaya and also dito sa Pangasinan. Yung isa yung nandun sa Nueva Vizcaya yung Dalton Pass. Susubukan din natin pupuntahan mamaya yun kung makakapasok tayo kasi alam ko sarado kasi sinarado na kasi yun. Pero tutunan natin kung makapasok tayo para na sa ganun masulit na natin itong pangmasyon na to as a historical din.
Okay mga kapwa, no? Medyo nahingal ako. So magbabayad pala ng 20 pesos for environmental fee. Dito pala daw yung Battle of Villa Verde Trail or commonly as a Salaksak Pass. At dito naman daw yung Candid Tugyata yun. Basta yun na yun dito. At pag nagbayad na kayo ng 20 pesos, kasama na rin daw yung hilong under yun, yung falls doon, no? So pwede naman daw iakit yung motor. So iakit na natin mga kapwa. Adventure na naman to. Ya. Japanese Shrine or Salaksak Pass. Hop, parang iba yata to ha. Yata. Tara. Bang dinadaanan ko. Mukha nga, kasi may mga tao doon eh. Ito ha, kailangan ko pag-long speed. Ito na nga may ilang mangingitin pa ba? Ito. Ayun, yung saksak pa. Ayun. Yes. So, parking muna tayo dito. Alright mga kapwa, from here magte-trek na lang tayo, malapit lang naman. So, tignan natin. Ito ang Villa Verde Trail o mas kilala sa tawag na Salaksak Pass o sa lokal, tinatawag din itong Japanese Shrine. Itinayo ang bantayog na ito upang magbigay papugay sa mga namatay na mga sundalo na lumaban noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang Salaksak Pass ay isa lamang sa mga lugar kung saan may mayaman na kasaysayan sa mga madudugong laban ng mga Amerikano at Hapon, pati na rin ng mga Pilipino. Ayon sa kasaysayan, tinatayang mahigit kumulang 6,000 mga Hapon at Amerikano ang mga namatay dito. At marami sa mga Pilipino ang mga namatay dahil sa pagtulong sa Amerikano, at ang iba naman ay nadamay na walang kalaban-laban sa pagitan ng labanan ng Amerikano at ang mga Hapon. Ang magagandang tanawin na ating nakikita ay naging saksi sa maraming kasaysayan na naganap sa lugar na ito na hindi nating aakalain na sa lugar na ito ay maraming nagbuwis ng buhay, makamit lamang ang kalayaan na ating tinatamasa. Hindi lamang ito maituturing na pasyalan, kundi historical site na matatawag na sariling atin na sumasalamin sa ating mga Pilipino. So, mga kapwa, itong kalsada na ito, itong binabaybay natin, ang dulo nito is Nueva Vizcaya na. So, pag binaybay natin to, tapos liliko tayo sa may kanan, sa may dulo nito, makikita natin yung welcome arc ng Nueva Vizcaya. So, tsaka yun yung boundary ng Nueva Ecija, pati na rin ng Nueva Vizcaya. Wow, daming tao ah. Daming kabataan.
Bago pa ang kalsada, puting-puti oh. Siya talaga mga kapwa oh. Itong kalsada na to, parang kalsada ng Nueva Vizcaya, Benguet Road. Medyo makipot at maraming puno. Alright mga kapwa. Dito na tayo sa may kanto. Ayan. So kakanan daw tayo dito, sabi ni Google Map. Papunta na ng Nueva Vizcaya, Santa Fe, Welcome Arc. Ayan. So babaybay na lang natin to, mga ilang kilometro na lang. Nasa 7.2 kilometers. So familiar na sa akin yung kalsada dahil nadaanan ko na to nung nagpunta tayo ng highest point, yung new highest point, no? Familiar na sa akin to. Meron din palang ano dito, oh. Cross dito. At saka ano, simbahan pala yung nasa baba. Alright. Oh, ang tarik ng mga akyatan dito mga kapwa, no? Dahil ito na yung paakyat ng Nueva Vizcaya. Kasi mataas yung doon sa may Welcome Arc na yun eh. Kaya matatarik yung mga akyatin dito. Hindi na malamig dito ngayon sa Nueva Vizcaya, no? Mainit na. Ayun, yung Dalton Pass. Yan. Ewan ko lang kung bukas siya ngayon. Ayan. Ayun. Close. Under construction. Ito yung Balete Pass National Shrine. Welcome. Sige. Ang Nueva Ecija Nueva Vizcaya Boundary Welcome Arc ay matatagpuan sa kahabaan ng Philippine Highway, kung saan matatagpuan din ang Balete Pass o mas kilala sa tawag na Dalton Pass. Ito ay humahalin tulad sa Salaksak Pass, kung saan marami rin ang nasawi sa labanan sa lugar na ito. Hindi man maibabalik ang nakaraan, pati na ang mga buhay na nasawi. Kahit sa pamamagitan lamang ng mga pasong ito, makapagbigay tayo ng pagpupugay sa mga kabayanihang ginawa sa atin ng Amerikano, pati na rin ang ating mga kapwa Pilipino. Kabundukan ng Cordillera ay naging saksi sa maraming kasaysayang naganap sa ating bansa. Maging sa pananakop ng dayuhan ay hindi naging ligtas ang nasabing lugar na ito. Alright guys, I hope marami kayong natutunan at marami din kayong tuwa na nakuha dito sa video na ginawa ng Kapwa Moto TV para sa inyo, no? So, hindi man tayo nakapasok doon sa Dalton Pass, pero napagbigyan naman tayo na makapagpalipad ng drone, at least hindi siya umulan. Mukhang kasing uulan na eh. So, ngayon ay pauwi na ako mga kapwa. Dito ko natatapusin ang aking video vlog na ito. And if you are new to my channel, please consider to subscribe here at Kapwa Moto TV.
hungry for the road all my life, thirsty for adventure all my youth, Okay, update ko kayo chasing sa pag-uwi ko. all my freedoms Meron down pa tayong 140 Liberty kilometers na Avenue. bubunuin. So 3 hours to. So target ko Every makauwi na alas time 4 I ng hear a hapon. phrase, Yes. my Hanggang sa mother muli, used mga to say to kapwa. me, Hanggang sa muli mga kapwa. everything Paalam. happens for a reason. I get the feeling I need a little taste of home, home, home. Just a little taste of home. I need a little taste of home, home, home. I need a little taste of home. Nothing like kitchen conversation, steam coming up off the stove, photographs down the staircase showing our stories unfold. And every time I hear a song my father used to sing to me,